Isinusulong ngayon sa Kamara ang panukalang batas na layong tuldukan ng mga political dynasty sa bansa. Aabot daw sa 80% ng mga kongresista ang direktang tatamaan sakaling maisa batas ito. Ang mainit na balita hatid ni Sherian Torres. Eksaktong alas 6 kagabi, formal nang inisponsora ni Capiz Representative Fredinel Castro ang Committee Report No. 19 o an Act Prohibiting the Establishment of Political Dynasties. Sinusulong na naturang panukalang batas na ipagbawal ang pagkandidato o pagpasok sa politika ng mga kaanak ng nakaupong politiko hanggang sa second degree of consanguinity o mga anak, magulang, asawa, kapatid, tiyo o tiya at apo. Giit ni Castro, panahon na para isabatas na ang Anti-Political Dynasty Bill. Bilang tugon na rin anya sa patuloy na panawagan ng mga mamamayan na wakasan na ang sistema kung saan puros magkakamag-anak ang tumatakbo o umuupo sa pwesto. If you want history to judge you and your forebears with kindness and honor, then do the right thing. Pass into law the Anti-Dynasty Bill. 211 ang attendance sa sesyon na magsimula magsalita si Castro. Pero nang matapos siya at sundan ng sponsorship speech ni Caloocan City Representative Edgar Erice, halos wala ng 100 ang mga kongresista sa loob ng session hall. Sa panayam, sinabi ni Castro, miyembro ng National Unity Party o NUP, na hindi niya kinonsulta ang majority bloc o ang House leadership gaya ni Speaker Feliciano Belmonte nang isulong niya ang Anti-Political Dynasty Bill. Pero naniniwala raw siyang maraming mga kasama niya sa Kamara ang papabor dito. Sabi ni Castro, nasa 80% ng mga nakaupo ngayong kongresista ang direktang tatamaan ng Anti-Political Dynasty Bill. Kabilang mismo siya na minana sa kanyang asawa ang pwesto. Pagkatapos magsalita ni Castro at Erice, agad sinuspinde ang period of interpellation para sa Anti-Political Dynasty Bill. Ikakalendaryo na lang daw uli ito ng Committee on Rules, sabi ni Castro. I could never be nervous because I am with the people. This provision of Article 2, Section 26, could not have been incorporated in the Constitution if our people were against this provision in the Constitution during the plebiscite. Sherian Torres, GMA News.